Magandang umaga po sa inyong lahat muli. Pangatlo na natin itong session, itong kaligtasan. Una yung tinatawag na way of salvation. Pangalawa yung tinatawag nating result, pagpapatawad ng Diyos. Pangatlo, yung tinatawag natin katiyakan o assurance of salvation. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan mo kami, pagpalain mo ang aming buhay. Muli sa aming pag-aaral na ito, ikaw ang siyang laging manguna at magpala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, isinarado na ng Diyos ang impyerno sa atin. Sinarado na yan. Kaya nga assurance katiyakan Sorry, second. Kaya nga katiyakan ng kaligtasan. Nang sino mang sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, meron siyang buhay. Ang katiyakan dito, yung isinarado ng Diyos ang impyerno para sa atin. Bubuksan ko Juan 3:16 hanggang 18. Juan 3:16 hanggang 18. Babasahin ko po. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan o parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Hindi na hinahatulan, maparusahan ang sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesucristo. Ngunit hinatulan na maparusahan ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Maliwanag po. Nung ang tao ay Diyos at tao ay naghiwalay, namatay espiritual ang tao. Namatayan espiritual ang tao. Makasalanan. Nung namatay espiritual ang tao, hindi niya marinig ang Diyos. Hindi niya na marinig ang Diyos. Kaya nung hindi niya na marinig ang Diyos, mahuhulog siya dito sa impyerno. Mahuhulog siya sa impyerno kasi hindi niya na marinig ang Diyos. Nabalot na siya ng kasalanan. Nabalot siya ng kasalanan. Ang tao makasalanan. Ang tao, pag ipinanganak ang tao, pag laki-laki niyan, magmumura yan at magmumura. Kahit hindi mo yan turuan. Bakit? Ang tao nagmana ng kasalanan. Yung minana natin kasalanan yun ang nagpahiwalay sa tao at saka ang Diyos. Isaiah 59:2. Isaiah 59:2. Ang sala ng tao ang naging dahilan, kaya sila'y naghiwalay. At hindi na marinig ng tao ang Diyos. At hindi na rin pinapakinggan ng Diyos ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Ngayon, kapag ang narinig ang salita ng Diyos, kaya maganda yung nagsishare ng salita ng Diyos sa mga Kristiyano. Kasi ang mga taong yan, ang nakikita mo, patay espiritual yan. Patay espiritual, mahulog sa impyerno. Ngayon, ang gagawin mo, isishare mo ang salita ng Diyos doon sa mga tao
mabubuhay yun. Namatay spiritual, mabubuhay yun. Pag nakarinig ng salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Mabubuhay yun. Pwede mo na siya ngayon papiliin kung kung gusto niyang sumampalataya o hindi. Kaya binababalaan ko kayong lahat mga kaibigan ko po na ngayon narinig niyo ang salita ng Diyos, nagkaroon kayo ng desisyon kung sasampalataya kayo o hindi. Dahil kapag hindi ka sumampalataya, sigurado hulog ka sa impyerno. Walang sablay yun. Wala yung sablay. Dahil ang bunganga ng impyerno nakaganyan sa atin. Kapag nalagutan ka ng hininga, hulog ka, nakaganyan ang impyerno eh. Nung naghiwalay ang tao at saka ang Diyos, ganyan ang itsura ng impyerno. Nandito ka, kapag namatay ka, hulog ka sa impyerno. Ano ang gagawin? Tinakpan ito ng Diyos. Ang sino man, yung assurance of salvation, mahalaga. Makuha mo yung assurance. Yung assurance of salvation, pagsisisi at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon. Kasi, kung hindi ka tunay na nagsisisi, wala kang kaligtasan. Hindi ka maliligtas. Kahit nagluluhod ka pa sa simbahan, nagsisimba ka, araw-araw namimigay ka ng mga ayuda na hindi ka maliligtas. Kasi ang Diyos ay tunay, si Kristo ang ating Diyos, tunay na Diyos. Sabi sa unang Juan, chapter 5, verse 20. Unang Juan, kabanata 5, versikulo 20. Ang sabi doon, si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, kapag hindi ka tunay na nagsisi, walang tunay na pagpapatawad. At kapag hindi ka tunay nagsisi, hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, nakanganga sa iyo ang impyerno. Kaya sabi doon sa binasa ko kanina, ang sumasampalataya sa bugtong na anak na si Kristo, may buhay na walang hanggan. Kapag sumampalataya ka, papagitna si Kristo dito. Sasabihin niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Matatakpan yung impyerno sapagkat si Kristo ay nagpagitna doon sa pagitan iyo. Kaya siya ang ating daan, siya ang buhay. Hindi tayo mahuhulog sa impyerno. Pero kapag hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, wala kang kaligtasan, hulog ka sa impyerno. Malungkot ang buhay natin. Iyon ang tinatawag nating assurance of salvation. Kailangan matiyak ng tao na bago siya pumanaw dito sa lupa, tiyak niya na siya ay ligtas. Kasi anong kabuluhan ng iyong reliyon, anong kabuluhan ng iyong pagsampalataya sa Diyos, kung hindi mo mismo tiyak na ikaw ay ligtas? Dapat matiyak mo, ngayon pa lang matiyak natin na tayo ay ligtas na. Paano maliligtas ang tao? Magsisi. Di ba? Paano maliligtas ang tao? Magsisi. Magsisi. At tumalikod. Magsisi at tumalikod. At tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw na ang kawawa sa lahat ng tao. Kawawa ang tao. Ang tao bingi, bulag, dahil sa kasalanan kanyang nagawa. Minana natin ito kay Eva at kay Adan. Itong kasalanan ito. Ngayon, narinig mo ngayon ang salita ng Diyos. Nung narinig mo ngayon ang salita ng Diyos, magpasya ka. Magsisi. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung interesado ka, manood ka lang dito sa mga videos. Andy Alinio. Itong mga videong ito, sa Facebook, sa YouTube,
tulong ko sa lahat ng tao na makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang hindi mapahamak. Si Kristo lamang ang daan papuntang langit. Maliwanag yan. Gusto niyo pong basahin ko, si Kristo lamang ang susi o daan papuntang langit. Tingnan mo ha, babasahin ko sa mga Gawa 4:12. Babasahin ko po dito sa mga Gawa 4:12 para maintindihan natin lahat. Sabi niya po dito, Gawa 4:12 o sa English Acts chapter 4 verse 12. Sabi niya dito, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Maliwanag. Ulitin ko. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Gawa 4:12 o Gawa 4:12. Tandaan niyo po, Gawa 4:12. Kay Kristo lang matatagpuan ang kaligtasan. Bakit kay Kristo lang? Si Kristo ang namatay sa krus. Siya ang tumubos. Natural siya. Siya ang tunay na Diyos. Saan matatagpuan yon? Unang Juan, chapter 5, verse 20. Si Kristo lamang ang kaligtasan, sapagkat siya lamang ang mayroong karapatang tumubos sa lahat ng mga taong gustong sumampalataya sa Kanya. Pero sa isang kondisyon, kung sasampalataya. Pero kung hindi, walang buhay. Ang kondisyon ng Diyos, 1:3:36, kung mananalig ka kay Kristo, may buhay ka. Kung hindi ka mananalig, wala. Wala namang kondisyon. Yun lang ang kondisyon. Hindi naman kailangan ng pahirapan. Kung sasampalataya ka kay Kristo, magsisisi ka ng iyong kasalanan, tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay ka. Pero kung hindi ka sasampalataya, wala kang buhay. Hindi ka sumampalataya, wala yan. Kahit anong yaman mo, kahit anong talino mo, hindi ka sumampalataya, hindi ka nagsisi, wala yan. Wala. Pero kung tatanggapin mo si Jesus, bubuksan mo ang iyong puso at tatanggapin si Jesus, sasampalataya ka kay Kristo, magkakaroon ka ng katiyakan ng iyong kaligtasan. Magkakaroon ka ng assurance of salvation. Gusto mo ba yun? Ano ang susi? Tanggapin si Jesus sa panalangin bilang Panginoon at tagapagligtas na iyong buhay. Sa umagang ito po, gusto kong tiyakin sa inyo, ang tao nagmana ng kasalanan. Namatay, spiritual ang tao. Hindi niya marinig ang Diyos. Kaya sa mga Kristiyano, huwag kayong tulog ng tulog. I-share niyo ang salita ng Diyos sapagkat ang kapitbahay mo, patay spiritual yan. Kalingain mo. Pag hindi mo yung kinalinga, mananagot ka sa Diyos. Tama ba? Mananagot kayong lahat. Kayo o tayo. Pag hindi nyo sinare ang salita ng Diyos sa mga tao, binulok ninyo ang salita ng Diyos sa inyong isip, pananagutan ninyo iyan sa Diyos. Aywan ko lang kung anong gagawin sa inyo ng Diyos. Kaya yung mga tulog ng tulog, maggumising kayo. Pangaral nyo ang salita ng Diyos. Patanggapin nyo si Kristo. Patanggapin nyo kay Kristo ang lahat ng tao. Malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi reliyon ang ating pinag-uusapan, kundi kung sino ang may relasyon sa Diyos at tunay na nagsisi, iyon ang ligtas.
Maliwanag sa Biblia. Ang sabi niya, kung ang sino man mananalig kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, ligtas. Pero kung hindi, kahit anong reliyon mo, hindi ka maliligtas, magsisi ka na. Magsisi na tayo. Ito na ang panahon. Magsisi tayo. Lahat tayo magsisi. Sabihin mo sa kapitbahay mo, sabihin mo sa mga anak mo, magsisi na. Sapagkat ito na ang panahon. Pag hindi ka nagsisi, walang mangyayari. Hulog ka sa impyerno. Hulog talaga sa impyerno. Anong gagawin? Magsisi, tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Kaya ngayong umaga, ang assurance of salvation ay pagsuko ng buhay sa Diyos. At pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At pangatlo, tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon na tagapagligtas. Maliligtas ka. Ngayong umaga, nasa inyo ang kapasyahan. Kung gusto ninyo ng langit, tanggapin si Jesus. Magsisi. Kung ayaw nyo naman sa langit, huwag ka nang magsisi. Yun ang kondisyon ng Diyos. Huwag ka na. Huwag na magsisi. Kaya ngayong umaga, malapit nang dumating ang Panginoon. Kung magsisi ka, okay lang yun. Kung hindi ka magsisisi, walang magagawa sa iyo ang Panginoon. Kaya para sa akin, mas mabuti kung magsisi ang isang tao para magkaroon siya ng katiyakan ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa umagang ito. Naway kayong lahat ay napagpala sa salita ng Diyos. Uulitin ko, ang nagsisisi, kinalulugdan ng Diyos at niyayakap ng Diyos para hindi, pinoproteksyonan para hindi mapahamak. Pero ang hindi nagsisisi, pinapabayaan niya ng Diyos. Kung mahulog ka sa impyerno, hindi mababawasan ang pagka-Diyos ni Kristo. Dahil ang Diyos ay banal. Wala itong pinipili. Ang Diyos natin ay banal at kung sasampalatayan natin siya, magkakaroon tayo ng buhay na wala. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Ako po si Brother Andy Alinio. Nagsasabi sa inyong magandang umaga at mapagpalang umaga ngayon. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo at pasalamatan natin siya. Naway, huwag kayong magsawang manood sa mga video ko. At itong mga video ito ang nagbibigay ng katiyakan ng ating kaligtasan. Walang reliyon dito. Kundi kung magsisi ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyo. Purihin ang Diyos.